LeBron James. Para sa iba, isa siyang alamat sa basketball. Isang 4 na beses na NBA champion, isang global icon, at tinatawag ng marami bilang greatest of all time. Pero, sa likod ng kanyang mga dunk, championship, at spotlight, may mga kwento ng paghihirap, sakripisyo, at tagumpay na hindi alam ng karamihan. Ito ang kwento ni LeBron James, Beyond the Game. Mahirap na simula. Ika-30 ng Disyembre taong 1984, ipinanganak si LeBron Raymond James sa Akron, Ohio. Pinalaki siya ng kanyang inang si Gloria James mag-isa. Mahirap ang buhay. Madalas silang lumipat ng tirahan, at minsan wala silang matirhan. Dahil dito, madalas hindi makapasok si LeBron sa eskwela. Pero may isang bagay na nagsilbing takbuhan niya, ang basketball. Bata pa lang, hawak na niya ang bola, at dito niya natagpuan ang kanyang pag-asa. Pagsikat sa high school, sa Street, Vincent Street, Mary High School, nagsimulang sumabog ang pangalan ni LeBron. Umabot pa siya sa cover ng Sports Illustrated na tinawag siyang Chosen One. Isipin mo, teenager ka lang pero buong Amerika nakatutok na sa bawat galaw mo. Malaking pressure, pero hindi siya bumigay. Nanalo siya ng 3 state championships at naging pinakahinahangaan na prospect sa NBA history. NBA Dream Come True. 2003 NBA Draft. Pinili ng Cleveland Cavaliers bilang number 1 overall pick si LeBron James. Mula sa edad na 18, dala na niya ang pangarap ng isang buong lungsod. At hindi siya nabigo. Rookie of the Year. Highlight plays. Superstar agad sa unang araw. Pero ang tunay na laban, magsisimula pa lang. Mga pagkakamali at criticism. Pero kahit ang mga dakila, ay mayroon down times. Noong 2007, nadala niya ang Cavs sa finals, pero natalo. Sinabi ng mga kritiko, hindi siya clutch, hindi siya leader, hindi siya sapat para manalo ng titulo. At noong 2010, gumawa siya ng desisyon na yayanig sa buong NBA, The Decision. Umalis siya sa Cleveland at lumipat sa Miami Heat. Nasunog ang mga jersey niya, binatikos siya ng buong mundo. Sa mata ng marami, kontrabida si LeBron. Pero sa apoy, tumitibay ang bakal. Redemption sa Miami. Sa Miami, bumuo siya ng super team kasama sina Dwayne Wade at Chris Bosh. Pero noong unang taon nila, natalo sila sa Dallas Mavericks. Lalong lumakas ang mga kritiko. Pero bumangon si LeBron. Noong 2012, sa wakas, nakuha niya ang kanyang unang NBA championship. Sumunod agad ang pangalawa sa 2013. Sa puntong iyon, pinatunayan niya. Kaya niyang maghari sa pinakamalaking entablado. Ang pagbalik sa Cleveland. Pero may kulang pa. Noong 2014, bumalik siya sa Cleveland. Sabi niya, I'm coming home. 2016 na NBA Finals. Kalaban nila ang Golden State Warriors, ang team na may best record sa kasaysayan. Natalo sila ng 3 beses, 3-1 ang serye. Wala nang naniniwala. Pero hindi si LeBron. Naglaro siya ng pinakamagandang serye sa kanyang buhay. Triple-double sa Game 7. Ang chase down block na tatatak sa kasaysayan. At sa wakas, ang championship na ipinangako niya sa Cleveland. Higit pa sa basketball. Pero higit pa sa basketball, tunay na alamat si LeBron. Noong 2018, binuksan niya ang I Promise School sa Akron para sa mga batang nangangailangan. Hindi lang siya manlalaro, isa rin siyang negosyante, aktivista, at inspirasyon. Ginamit niya ang kanyang boses para magsalita sa mga isyung panlipunan. At higit sa lahat, siya'y isang mabuting asawa at ama. Lagi niyang inuuna ang pamilya, at nagsisilbing halimbawa sa susunod na henerasyon. Legacy ni LeBron. Noong 2023, tinalo niya ang record ni Kareem Abdul-Jabbar bilang all-time leading scorer ng NBA. Pero sa kanya, hindi lang puntos ang sukatan. Mula sa isang batang walang-wala, hanggang sa maging isang taong nagbibigay ng pag-asa sa libo-libo, iyon ang tunay na pamana ni LeBron James. Story ending. LeBron James the King. Ang alamat. Ang huwaran. Higit pa sa laro, ang kanyang kwento ay patunay na hindi mahalaga kung saan ka nagmula. Ang mahalaga ay kung gaano karami ang natulungan mo sa iyong paglalakbay.
Ito ang untold story ni LeBron James, Beyond the Game.